Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po ang Spartinis family at ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, pangunahan po tayo ni Brother Romel para sa opening prayer. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, ng mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Ano po kami nagkaisa upang magandog po, Panginoon, ng iyong salita. Gabayin niyo po kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu na ikaw ang manguna sa amin na bawat isa. At sa iyo ang aming papuri, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw lang maitaas at mahiwalhatian, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa oras na ito. Gabi po kami ay binabalik ang pinakamataas ng papuri. Pasasalamat sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Awitan natin ating Panginoon.
So ngayon po, salamat sa Panginoon. Sa ngayon po, dadako naman po tayo sa pag-appreciation po, saka diretso na sa paghayan ng salita ng Panginoon sa devotion. So, pangunahan po tayo ni Brother Romel. Appreciate ko po ang mga kapatid ko at ni Mama dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay ay patuloy po ang nagagamit at patuloy na naglilingkod. At ayun nga po, hindi nasusukat ang lingkod sa anumang pagsubok o nararanasan sa buhay natin ngayon. Maging kulang man kami ngayon, wala ang asawa, pero andun pa rin yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pag-iingat. Kaya ayun po, kay Lord lang ang papuri. Thank you, Lord. Diretso na. Ayun po, sa akin po na share. Ayun, sa devotion ngayon ay sa John 17 verse 11. Sabi rito, at ngayon ako'y papunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa kung paano tayo iisa. Ayun po. Sa ngayon, hanggang ngayon po ay patuloy yung pag-iingat sa atin at tayo binigyan ng karapatan upang maging anak ng ating Panginoon. Isang kabahagi po, tayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos at patuloy po hanggang ngayon yung kanyang salita ay kumikilos maging sa oras na ito. At sa, ayun po, maging sa ating mga dumarating na pagsubok, andun po yung mga pagsubok ni Lord na binibigay sa atin. Kaya kung wala po sa atin yung connection kay Lord na pagiging isang Kristiyano, kundi tayo po ay nakakasunod, patuloy po tayo makapalayo sa Kanya. At tayo po ay magiging isa sa mga tao na walang pagkakakilala. Kaya po, sa akin po, sa panahon nito, mas lalo pa tayo mag-init sa salita ng Diyos. Magpatuloy tayo na manalangin araw-araw. Tuwing tayo alis at lagi nating pagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon Jesus. Yan po. Amen. So, ako din po, sa appreciation ko din po kay Mama sa patuloy na nandyan siya lagi para tulungan ako sa pag-alaga sa anak ko, sa amin, sa laging nandyan. Na-appreciate ko si Mama sa lahat ng sa buhay niya na pinagkalib ng Panginoon. Maging sa kapatid ko kay Kuya, appreciate ko siya na nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Pangamat, malayo ang anak niya, nandun pa rin yung paggabay ni Lord sa buhay niya. Sa anak ko, na-appreciate ko siya dahil salamat sa Panginoon sa kalakasan na binagkaloob sa kanya. So ngayon po sa akin po, dito po sa verse na to, sa devotion po, sa John 17, sabi nga dito, dinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. So, nanalangin ang Panginoong Jesus dito sa kanyang mga alagad. Binanalangin niya na patuloy na, kasi malapit na siyang pumunta sa Panginoon, sa kanyang ama, na
So, dito sa panalangin niyang ito, makikita natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano yung protection na binigay niya sa atin, yung mga salitang binigay niya, na pinahayag niya, tinuro. Kaya nga, sabi po nga dito sa verse 4, inihayag ko sa lupa ang inyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. So nakita ko po sa panalangin din ito, makikita po natin na kung gaano naging masunuring anak ang ating Panginoon Hesus, na kung gaano niya hindi siya nagreklamo na sumunod sa kanyang ama, sumunod na nagawin no gampanan ang pinag-uutos sa kanya ng Panginoon na ihayag sa mga nandito sa lupa sa atin ang kanyang mga salita, ipakilala ang dapat na purihin at sambahin. So napakapalad po natin dahil isa tayo sa mga taong yun na nakakilala, na nabahagian ng mga salita ng Panginoon. So nakita ko po dito kung gaano niya sinunod yung Panginoon, na hindi siya nagreklamo, hindi siya napagod na ipahayag yung mga salita ng Panginoon, na sumunod lang siya. Bilang tayo po ay mga anak, dito po sa application ko rin po ay wala po tayong karapatan na magreklamo din, na sumunod sa Panginoon. Magaman tayo po ay nahirapan man, pero sabi nga, madadapa pero hindi po pagod titigil, na patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Na yun pinapakita na nagkaisa ang bawat anak ng Panginoon, na magpatuloy lang sa paglilingkod, na wag sumuko, na magpuri sa Kanya, na ihayag yung mga salita niya, na kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. So, gamitin po natin, sumunod tulad ng ating mahal na tulad po ni Panginoong Hesus, kung gaano siya sumunod sa ating Panginoon, ganun din dapat po tayo bilang mga anak din po ng ating Panginoon, na dapat sumusunod din sa kanyang mga salita. Yun lamang po. Sunod po si Mama. Ngayon po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking mga anak na na-appreciate ko, na kahit si Nono may trabaho pero nagpipersige siya na maglingkod sa iyo, sa Panginoon. Maging sa kanyang kay Tintin, na-appreciate ko sa kanya na patuloy siyang nagbabago, na yung mga mainitin niyang pag-uugali, yung talagang yung mga minsan na mga pagsubok sa kanya, nalalampasan niya man. Pero salamat sa Panginoon sa pag-alaga niya kay Alicia, sa kanilang dalawa, sa kasama niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga anak ko, na kahit man sila nagdaanan kung ano man ang kanilang mga ginagawa, pero nandyan pa rin sila, na pinapatatag nila ang pananampalataya, na patuloy pa sila sa paglingkod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga anak na lahat sila sa Panginoon na naglilingkod. Kaya ngayon po sa aking mga kapahayag ng salita ay sa John 23. Sabi dito, ako nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, at sa gayon makilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Sabi dito sa mga salita niya, ang ibig sabihin niya, ngayon nga ang pag-ibig sa atin ng Diyos, upang makilala siya, at sa bawat isa, kaya nga sinabi ni Jesus na magkaisa tayo sa pananampalataya,
pananampalataya upang palakasin ang bawat isa sa panalangin. Kaya nga ibig tayo ng Diyos upang ibigay natin siya at magkaisa sa paglapit sa Kanya. Kaya nga tayo ay inibig ng Panginoon. Siya ay ibigin natin. Kasi parang yung hindi ka magkaroon ng pag-ibig sa Diyos, hindi ka maniibigin ng Panginoon. Kaya magpakita ka na sa bawat isa, ibigin mo kahit sa mga kapatiran, na magkaisa sa mga panalangin na ginagawa kung ano man ang mga bagay na ginagawa natin sa church. Magkaisa tayo sa pananampalataya upang magpalakasan sa ating mga buhay. Kaya yun po ang ating may share sa aming debosyon sa ngayon, Panginoon. Salamat sa Panginoon. So yun lang po. At dadako naman po tayo sa closing prayer. Pangunahan po tayo ni Sister Tina. Lord, sa ngayong Panginoon, manalangin tayo. Pigit natin ang ating mga mata. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na nagkaisa kami na magawa ng family altar, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa araw-araw na buhay na ipinagkaloob mo sa amin na nagawa mi ang katugunan mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami nagtitiwala at nananalig sa lahat ng aming mga buhay, Panginoon, na patuloy kami iniingatan sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa ng mga anak ko na iniingatan mo sila at ginagabayan sa bawat pagtrabaho o saan man sila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko, Panginoon, binabalik ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Salamat. Amen. Amen. Thank you po.